Pumreno muna ang Land Transportation Office sa kanilang kautusan para sa pagpaparehistro ng mga light electric vehicle gaya ng mga e-bike o e-trike. Pero wala raw dapat ito maging epekto kung may sariling ordinansa ang mga lungsod na naghihigpit sa mga ito. Nakatutok si Rafi Tima. 8 buwan matapos mag-issue ng memorandum para i-require ang registration ng mga light electric vehicles, sinuspindi muna ng Land Transportation Office ang kautusan. Yun lang naman na aming pwedeng isuspend as far as the registration and license. Registration of the vehicle and yung license requirement ng taong gagamit ng light electric vehicle. Kailangan daw kasi ng masusing pag-aaral para tiyaking ligtas ang paggamit ng mga sasakyang ito, lalo't dumarami ang mga syudad sa iba't ibang bansa na nagbabawal na sa light e-vehicles dahil sa issue ng kaligtasan. Siyempre, sa lalong madaling panahon, we would like to put up guidelines that will govern the usage of light electric vehicle in the event na we find it roadworthy. No? Kung roadworthy naman yan, wala namang problema. Pero ang kautusan ng LTO, wala raw epekto sa mga ordinansang umiiral sa mga lungsod at bayan sa buong bansa. Kung may ordinansang nagbabawal nito, susundin ang lokal na ordinansa. Si Alan, na 10 buwan nang gumagamit ng light e-vehicle, nagpapasalamat sa utos ng LTO. Mas okay sa akin kasi sa ngayon hindi pa ako makapaglakad dahil busy nga po lagi ako eh. Sana lang daw kapag tapos na ang pag-aaral, tuluyan na silang payagang gamitin ang mga sasakyang ito na malaki raw ang tulong sa pang-araw-araw nilang buhay. Kung kailangan magparehistro at kumuha ng lisensya, susunod naman daw siya. Malaking tulong ito sir kasi sa tipid sa gastusin sir kasi mahal yung gas eh. Ito 8 hours kung charge, halos 1 week na ito na papatakbo ko bago siya malulubad. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.